Hello, good morning mga loads. Bali, magkakabit tayo ngayon ng ating dashcam sa ating Honda Click. So, baybayin nyo na lang yung step by step bali tutorial natin. So, ito yung pinaka niya, camera niya, dalawa. Ito yung isa nakaharap sa right. Tapos ito naman yung nakaharap sa front nyo, yung sa driveway. Then ito yung sa rear nyo, sa likod. Ito yung kakabit natin dito sa yan, sa ilalim ng upo. So, bali ang magagamit lang natin 1, 2. Bali ito hindi na optional to kasi ito ay sa car charger siya. So, hindi siya magagamit. Instead, gagamit tayo ng yung normal na ginagamit sa charging ng adapter ng cellphone. So, dito tayo kukuha ng output. Bali may installed na ako na phone charger. So, dito tayo kukuha. Then, dito natin ikakabit yung pinaka dashcam niya. So, dito, punta niya dito. Then, dito yung kanyang rear. Patak sa ilalim. Tingnan natin kung magandang position yung rear niya. So, start installation na tayo. So, tanggalin to. Ito. Ayun. Dito natin ito po position yung pinaka-camera niya. Sa driveway, tsaka sa nakaharap sa rider na camera. Bali ito siya. Diyan siya po position. Tinanggal natin yung ito yung holder ng CP. So dati na siya nakalagay dyan. Diyan na lang natin siya kakapit. So gagamit tayo ng ito sa likod. And ito. So para mag-attach siya dito sa ito. 3M lang to yung double-sided tape. So, ganito. Position ng driveway niya ito. So, rita siya. Then, dito lang natin siya i-connect sa USB charger lang. Ito na naman yung sa natin sa rear camera sa likod ng motor natin kakabit. So ito kinukonek lang to dito sa connection ito. Yan. Ito yung charger niya dito. Yung USB, yung SD card dito. So ito dito. Connection. Pagagapangin natin yan mula doon yan hanggang dyan dito sa back. So ito yung back cam natin o yung rear cam mo. Dito natin siya kakabit. Ito siya perfect na meron siyang protection sa taas sa baba, hindi siya mabilis matatanggal. So i-screw lang natin yan. Nakikita niyo yun dito, i-screwan siya dito, i-screw natin yan. Position nyo, ito yung ating plate number, tapos ito yung ating lagyan ng box. Then sa ilalim siya ng ilaw sa stoplight, sa backlight. Bali screw nyo lang yun dyan, screwdriver.
Yung pinakamagandang ano siya, position. Kasi hindi siya mabubong, hindi din magagalaw siya. Sorry. Bali, kita nyo na lang para hindi gagalaw yung cam nyo pag rarides ka. So, ayan ang taong positioning ng cam. Kasi pag nabaliktad nyo, baliktad yung kuha niyan. So, dapat talaga ganun. Ganyan yung position. Check nyo yung position bago nyo ikabit. Kasi pag nabaliktad yan, baliktad yung ano, kuha nyo ito sa harap. So, ito, papagapangin na lang natin sa body ng ano, ng ating Honda Click sa loob para malinis yung connection niya. Ito, tapos yan, ito yung ko-connect to sa pinaka ano natin device na yung ating monitor sa harap. Ito, pangayon dyan sa body. Ko-connect natin dito. So, kailangan natin buksan para mapagapang natin to wire na to sa loob dito. Buksan natin itong ating upuan. No? Itong mga ito, akalasin natin to para mapagapang natin yung wire. Yan, kalas yan. Upuan natin. Tatanggalin natin to. Ito, yun yung linya natin sa loob. Pasok yan. Labas yan dito. Ito. Kasi pagpasok natin dito yan sa loob. Gusto umabot dito sa position ng magiging natin. Display ng camera. Yan. Buksan ko na rin ito. Para makita natin yung dadaanan niya. Mula dito, punta dyan, pababa. Dito. Ito siya. Diretsong dito. Hanggang dun. Sa kanyang camera. Yung back camera. So, ito na yung ating connection. Ipasok na natin sa loob. Ito yung kanyang jack. Kukonek sa monitor. Pasok dyan, diretso dyan. Ito, nakabas siya dito. Yan. Ito siya. Mapansin yung wire niya sobrang haba kasi pang kotse talaga itong dashcam na to. So, nilagay natin sa ating Honda Click. So, haba pa ng extension ng wire niya. So, yan na lang natin dyan. Tie lock na lang natin para palinis yung connection. Ganito siya. Mapapansin nyo. Ito. Yan yung connection ng ano, sa rear natin, rear camera. Ayan. Labas siya dito. Ayan. Yung connection na yan. So, ayun na. Pabalik na lang natin yung case din. Testing natin kung gumagana. So, ayan mga loads, testing na tayo. Bale, ito yung sa connection natin sa ano, USB key ng connector ng ano, charger niya. Bale, yung kinabit ko yun dati. Pero kaya yun yung magiging input natin. So, connected dito sa ating unit. Yan. Kita nyo. Tapos yung linya niya pasok doon sa ilalim. Daan dyan. Punta dito. So, ayan. Nasa ilalim ng ating brake light ng ating rear camera. So, testingin natin. So, meron siyang 11.9 volts naman natin. So, bali ang supply nito is 5 volts lang. Parang charger lang din talaga. So, natin.
So, cellphone holder ko lang nilagay siya. Sakto siya dyan. So, ayan. So, wala siyang nakukuha. Bali, pinto. Tapos, ayan. Then, ayan. Ayan. Ito na yung front niya. So, ayan na to. Front niya. So, nakakita nyo, ayan, kanina nakatayo kasi. So, tinama na natin. So, ito yung inyong front camera. Ayan. Ito. So, ayan. Ayan siya. So, yun yung view nyo during riding. Kita nyo. Pwede nyo pa i-angulo ng maganda yan. Depende sa position ng lagay nyo naman. Pero gumagana na siya. Tapos itong malit na to, kung nakikita nyo, ayun yung nakaharap sa atin, kita yung cellphone natin. Ayun, kumakaway tayo. Ayun, yun, yung malit na yun. Diba? Then, paganahin natin yung rear natin. So, hindot lang tayo ng isa dito. Yan. Gumagana na yung rear camera natin, yung sa likod. Try natin. Kakawayan ko ng kamay. You see, gumagana yung rear natin. Pumunta ako. Ayan mga lods. Kita niyo ba ako? Pabuma pa ako. Ayan. Ako yung kumakaway na yun. Medyo malinaw naman siya, okay naman. Problema. So yun. Mabilis lang mag-install. Kagaya lang din ng sa kotse. Plug and play naman siya. Balik na natin siya sa ating yan. Yung kailangan nyo pag magra-riding na. Shadows. Bumaba lang yung ano yun. On cam. So okay. Goods.